Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 10, 2026. Sa mga sumusweldo ng 10 and 25, aba, good news sa inyo ang araw na to. Siyempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro at Mega Manila 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. And of course, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa @DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbag abigat, Ading Migs. Naimbag abigat, Manang Nina, hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Buses po, kamusta po kayong lahat? It is a Wednesday pa lang, June 10, 2026. And speaking of the term bigat, good morning. Mabigat pa rin Mabigat pa rin ang news cycle natin. Mabigat. Heavy pa rin sa ating mga puso. Iba-iba ang feelings natin ngayon. Sa Ilocano kasi, bigat means good morning. Good morning. Actually, morning. Naimbag is good. Pero yes, sa salitang Pilipino or Tagalog po, mabigat talaga ang pinagdaraanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga po dyan sa nangyaring lindol, 7.8 magnitude sa Mindanao. At sa mga estudyante po, mga atleta, yung mga nanay rin na nakakausap ko, very affected rin dun sa nangyaring pagkalunod ng isang Ateneo Blue Eagles na athlete. Migs. Si Rene Baterboria at si Divine Adili. Ito nga ngayon ang usap-usapin sa mga social media sites, sa mga group chats at meron din mga panawagan. Ngayon, sa mga content creators, shout out sa mga content creators na sana po wag po ninyong pagkakitaan, wag na po nating pag-usapan lalo na kung wala naman tayong authority na pag-usapan ang issue at kung wala tayong first-hand information, maaaring let's leave it muna with respect muna. Kasi syempre, kung unverified naman ang information, kung sabi-sabi lang tapos iba-broadcast natin sa buong mundo, di ba that's somehow irresponsible? Diba, Ate Nina? Of course, yes. Tayo nga dito, nag-uusap tayo, maingat din tayo na hindi rin natin, kumbaga, saying it to truth kasi unverified pa nga yung mga information natin, diba? But of course, partner, there's so many questions. Yes. And I feel like I have friends and family from Ateneo and sana they give us answers. Yes. And we need Certainly. clearer answers. Absolutely. That's why people are speculating. Maraming kwento-kwento at sabi-sabi dahil hindi naman po tayo nabibigyan ng tamang impormasyon. Absolutely. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Lalong-lalo na dun sa nanay Absolutely. ni Rene Baterbonia. Oo. And imagine yung mga magulang rin ni Divine Adili na nasa ibang bansa. I'm sure yung mga 1 million ang questions nila sa kanilang mga sarili. Ay kung ang buong bayan o yung mga kabataan at estudyante, mga magulang ngayon, ang dami-daming tanong. Ano ba talaga nangyari? 'Di ba? At least man lang siguro bigyan nyo kami ng more information what really happened. And is it true na hindi tinawagan yung nanay ni Rene Baterbonia? Nalaman daw niya sa social media? That is so unforgivable. I mean, bilang isang Filipino citizen or isang nanay, 'di ba? How could that happen? How could they let that happen? Imagine kung ikaw 'yon. Is it because galing siya sa Davao, bago probinsyano? Kung ibang player 'yon. Sabihin mo yung mas kilala, mas mayaman, taga Maynila. Hindi naman sa pero parang hindi maaalis sa isipan ng mga tao. Ito lang talaga yung feeling ko kasi porket ba, but I'm sure. Totoo. This is just siguro my emotions talking, At least lang for the mom, please give her that. I mean, 'di ba? Pinalaki niya yung anak niya, pinaaral niya, hindi naman sila mayaman. Tapos ganyan. Just give her clear answers and please tulungan yung pamilya nila. Wag naman sana mag-isa na pumupunta here and there. Di alam yung gagawin.
tulungan nyo naman po. Totoo yan. Pati yung mga tao na nandyan sa paligid. We're not hearing enough. Mhm. Ang Where are those comments, Totoo yan. stories, or maybe sinabihan, news blackout muna, hindi man na, kaya magkaisa tayo sa sasabihin. Pero medyo matagal-tagal matagal-tagal na po na eh. And that is up for Ateneo to answer. 'Di ba? That is up for them to answer. For now, speculation. For We now, cannot stop hearsay, the hindi speculation until you give us clear natin. answers, Exactly. please. Exactly. I mean, Yeah. come on, parents, 'di ba? Nag- Parents are so devastated Nagkaroon sa ng nangyaring nagkaroon ito. ng update kagabi. Anong update? Ang Ateneo de Manila sa kanilang statement, basically in summary, kung ano na ang mga steps na naibigay. Kung ano na yung mga hakbang na naigawa so far after the incident. Medyo 3 pages itong explanation, itong okay. statement. So, anong summary mo dyan? Ang Nagbigay summary ba ko sila ng dito, tulong? Nag-apologize ba? Early morning, Tuesday, June 9, remains of Rene and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington Memorial Chapels and Crematory in Quezon City. At the request of Rene's parents, an autopsy will be conducted. The university, through Arlington, has coordinated with appropriate authorities including the NBI and CIDG. Pero kung in summary at babasahin niyo ito po in public, na i-post po ito sa Ateneo de Manila University Facebook page, hindi na i-narrate dito kung ano ba talaga ang nangyari. Still, yun ang answers na hinahanap. Sinabi na hindi natural accident. Natural accident. Anong ibig sabihin ng natural Hindi accident? na, sabihin natin hindi na yung publiko at least lang clear answers for the family. Kahapon nag-press con ang PNP Aurora around 12:37 kung di ako nagkakamali. Ayun nga, natural accident. Anong ibig sabihin Nagkaroon ng Ha? big wave. Oh, yeah, but what are the circumstances? Yeah. I mean, we need to hear from the people who actually were managing or doing the training themselves, 'di ba? Yeah. And we really, really hope to hear from them. So Yes, I'm sure they yes. are also, for sure, nagluluksa rin po sila at hindi malaman siguro yung gagawin sa ganitong klase ng sitwasyon. Nobody wanted this to happen po naman, Pero sana naman ay isipin po natin yung pamilya po. Yung nanay ni Rene Baterbonia, talagang nagdurugo ang puso It may- ng mga magulang nang marinig siyang magsalita na walang tumawag. May tumawag, tapos binaba, and then siya tuloy pa ang tumawag, nalaman sa social media. I mean, come on. Ang take ko dito, They can do better than that. totoo yan, Ate Nina. Medyo zoom out lang ako ng konti. Of course, being as parents, itong ating nararamdaman. Pero it may also be an issue of liability and legality. Kaya ganito rin ang nagiging takbo so far ng pace ng kanilang statements or ng kanilang responses. Kasi marami rin din mga questions na kailangan nating masagutan. Na-inform ba? Legal ba? Naidaan ba sa tamang proseso ang training na ito? Off-season ngayon. So, sino ang responsable? Nandito ba ang Ateneo lang? Nandyan din ba ang mga liga na kanilang pinagsasalihan? Ayun din maraming mga branches of responsibilities na saklaw ba nila. Kaya din siguro, speculating lang ako, kaya din siguro ganito ang takbo or ganito ang klase ng kumbaga response at least ang nakukuha natin so far in the 48 hours and counting. Oo. And yung mga nagtatanong na pwede bang lamunin ka ng alon, for example lang to ng isa sa beach, na kunyari naglalakad ka lang, 'di ba? O hanggang hita mo lang, Correct. at matangkad ka naman na hindi ka talaga malulunod. Alam mo, partner, hindi ko makakalimutan yung istorya sa Pagudpud, Ilocos Norte. Grupo ng mga estudyante celebrating, nagpa-picture lang, partner. Ay nilamon ng biglang may biglang may malakas na alon. May mga namatay Wow. sa kanila. So, At nasa shores sila nasa nun. shore lang. Oo, notorious po kasi ang ang mga waves ng Ilocos, mga Pagudpud, mga Aurora, Batanes, La Union, even mga surfers, they die. Kahit sabihin mong magaling silang mag-swimming, sanay na yan, pero pag may malaking alon dyan or may rip curl, kailangan i-explain rin yan ng mga experts na kahit magaling kang mag-swimming, matangkad ka, or kahit naglalakad ka lang, pwede kang Pwede. malunod. Kaya kailangan, alam mo yung beach, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo dapat cove lang yung swimming beach, lalo na Correct. sa mga bata. Oo. 'Di ba? Hindi mo syempre, I will never, hindi ko ipapag-swimming yung anak ko sa La Union, for example. Sa lakas ng alon, 'di ba?
O minsan doon ka lang sa gilid, Tama. 'di ba? May patakbo-takbo pero yun nga It can iba yung happen alon. nang hindi mo alam Iba kung yung kailan alon yun sa mangyayari. hindi And yan Boracay. coincidentally, ito yung nangyari nung Monday morning, kasabay Yun nung nga. lindol. Oo. So, pwede rin naman siyang aksidente lang. Yes, So, oo. ngayon, kailangan lang natin malaman kasi this can happen na kahit sabi mo naglalakad ka lang or di ba nagsiswimming ka lang, people drown. So, Oo. unfortunately, lumaki nga itong insidente na to. Pero sana ay mabigyan po tayo ng tamang impormasyon at sana po yung nanay, alagaan po natin yung mga nanay ni na Rene Baterbonia and Divine Adili. Sila po, kailangan nila tayo ngayon. Alright, bago ako, 'di ba? Nanay rin kasi ako 'Di ba? Kaya kaming mga nanay, nag-uusap-usap ngayon. Marami ngayon mga group chat na buhay agad. Grabe yung mga comments sa Facebook, sa social media kasi affected ka. So ngayong araw na to, maganda mamaya makakausap po natin ang isang clinical psychologist. And maybe he can help us process itong mga nangyayari ngayon. One, the lindol in General Santos City. Nakita mo yung mga bata, umiiyak. Siyempre kahit bata, matanda, yung mga bumagsak at kumuho ng mga gusali, di ba? Ano na kaya ang kanilang pakiramdam ngayon? At paano nila ito, di ba? Paano sila makaka-move on? And for sure, it will take a while, but we want to know from an expert, paano ba natin sila matutulungan and how should they approach itong ganitong klase ng kalamidad? And syempre, I would like to also ask our psychologist partner Migs, kung paano ipaprocess yung ganito na news about the Ateneo Blue Eagles na nalunod na dalawang athletes, di ba? So later we will have Associate Professor Ron Avila, si Sir Ron ng Psychology Department. Siya po ang head ng Psychology Department ng Trinity University of Asia. And later, Migs, sino pa ang guest natin? Ano? We will have somebody who will tell us the first-hand experience. Yes, So, kumain oo. lang sa Jollibee. Oo, partner, yun na nga Mamaya bago makausap po gumuho. natin ang residente po sa General Santos City. Kumbaga, personal experience ng kumain sa itong fast food chain bago po ito gumuho. Ayan. So, at mamaya din po, makausap din po natin ang Pag-ibig para po magbigay po ng agarang tulong para po sa mga na-stranded, mga naapektuhan po dyan sa General Santos at mga naapektuhan po ng lindol. Oo, alam mo si Sir Jack Jacinto Jr. na VP ng Pag-ibig for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Nandyan, partner. So meron siyang first-hand experience. In fact, yung reporter nga natin na si Noreen Igonia was on her way to Gensan para nga po i-cover yung Pag-ibig event. Kaya nandyan po yung mga opisyal natin ng Pag-ibig and at least nakita nila first-hand ano yung agarang tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. So mamaya makakausap rin po natin si Sir Jack. Ayan po ang oras natin, 11:17 ng umaga. Magbabalik po. Okay, hindi. Eto na. Si Christian Bascones ay kasama po natin sa Viber. Christian Bascones ng PRTV News. Kumusta ka dyan sa Gensan, Christian? Ninya, kami mismo nakaranas ng mga aftershocks dito sa General Santos City. Simula pa kahapon ng paglapag natin dito. Sunod-sunod yung naramdaman natin na mga aftershocks kaya hindi natin kumbaga hindi masisisi yung ilan sa mga ating mga residente na sila mismo ay hanggang sa ngayon ay balisa, yung iba ay aligaga pa rin. Sa konting yanig lang lumalabas sila ng mga establishmento kasi may mga nagbukas na ngayon na mga establishments, yung mga commercial establishments na bukas na nagbalik operasyon. Kagaya na lamang ng Gensan Public Market kung saan kanina lang nagkaroon pa ng kaunting komosyon between the LGU kasi nga pinapatigil na sila ng operasyon ng hanggang alas 9 kanina. Pero yung mga food stall owner at saka yung mga vendor doon sa public market, sila naman ang kanilang sentimiento, baka pwede silang bigyan ng konsiderasyon kasi nga wala na nga sila, konti na nga lang yung kanilang naibebenta kasi walang pumupunta sa public market sa ngayon o bihira lamang at tuluyan pa silang pinapaalis. Ang sabi naman ng LGU, kaligtasan lamang ng mga vendors
yung iniisip nila. At tulad kanina, no, na may mangilan-ngilan tayong nakapanayam at sila ikinuwento nila niya na wala silang tulog, no, pangalawang araw ngayon. At simula pa kagabi, kahit mahina yung kanilang katawan kasi walang tulog, tuloy pa rin ang pagtatrabaho kasi nga ito nga lang yung source of income nila sa pang-araw-araw. At Oo. ngayon, nandito tayo sa St. Elizabeth Hospital. Ito yung malaki yung pinsalang hospital dito sa Jensan kung saan inaasahan din dadalo ang Pangulo sa ilang minuto mula ngayon, no? At dito sa unang mag-i-inspection, no? Kasi may mga pasyente na dito na inilipat muna sa ibang mga kwarto ng ospital kasi nga malaki yung pinsala ng 11 palapag na building, no? Gusali nitong St. Elizabeth Hospital. At mamaya, siya mismo yung mag-inspect. Kasabay nito, pupunta rin siya sa mga residente na nandun sa evacuation center at doon mismo sa tinatawag na oval dito sa Jensan kung saan mamamahagi ng tulong ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No? Hinihintay din natin kung ano ang magiging pahayag niya matapos ang ginawang situational briefing doon mismo sa Malacanang patungkol sa sitwasyon dito sa General Santos City. Ninya? Oo, one question lang, Christian, yung sa St. Elizabeth Hospital, ano? Kumusta ang sitwasyon dyan? Totoo ba nagpapalabas sila ng mga pasyente dahil baka nga gumuho yung ospital? Ito yung kumbaga, ito yung pinabulaanan mismo ng CEO ng St. Elizabeth Hospital, no? Kung saan sinabi niya na hindi totoo. Sabi pa ni Sir Tony Veneracion, siyang CEO ng St. Elizabeth Hospital, hindi totoo na pinapalabas nila. Kumbaga, ang ginawa lang nila nung lunchtime, no? Siguro mga ilang oras pagkatapos ay yanigin ng magnitude 7.8 na lindol yung Jensan, pinalabas nila yung mga nasa building na nagkaroon ng pinsala, nilipat nila doon sa mga parte ng gusali na wala masyadong pinsala. Actually, dalawa yung gusali ng ospital na ito. Itong bagong tayo since 2022, if I'm not mistaken, ganina narinig ko, no? 2022 itong gusaling ito. Ito yung malaki yung pinsala. Pero ito yung old building nila kung saan nilipat nila dito yung mga pasyente. Dito, ito yung walang pinsala mula doon sa Lindol at Peña. So hindi totoo na pinapalabas nila. Lahat daw ng mga pasyente ay ina-accommodate pa rin ng ospital na ito. Ayan. At saka syempre nakakatakot rin, ano, baka kasi biglang bumagsak, di ba? Hindi mo alam may mga aftershocks eh. So kung pasyente ka at kung gusto mo outpatient ka na lang eh, di ba? Ayaw mo na magpa-confine muna dyan sa ospital. But it's good to know that okay naman dyan. Strange lang ano, na yung lumang building ang mas mukhang walang crack, sabi mo. Walang damage kumpara dun sa new building, ano? Pero ito nga Christian. sinabi ni Sir Tony kanina, no, nung inaasahang pag-inspect ng Pangulo, sabi siya mismo yung pumontra, no? Hindi siya sangayon na Pangulo papasok doon sa gusali kasi until this moment, no, nararamdaman pa rin natin yung mga pagyanig, merong mga magnitude 5, yung mga ganong mga aftershocks niya. Christian, ilang floors ang ospital? 11 floors yung naturang ospital na may malaking pinsala. Oh, at ano ba yung mga critical sa iyong information or knowledge? Ano yung mga critical na mga areas? O baka mamaya sabihin natin, yung mga ward, yung mga maraming tao na pasyente, nasa top floors pala. May mga ganong factors din ba? Saka yung brownout. Brownout ba dyan? Di ba? Di ba brownout sa Jensan? May mga bahagi, actually malaking bahagi ng Jensen ang brownout pa rin. Pero itong hospital na ito, I think kanina sinabi ay mayroong generator set, no? Andito si Sir Tony Veneracion, no? Baka pwede nating makapanayam at may tanong sa kanya kung ano talaga yung nandoon sa mismong gusali, no? Okay, Ay, yung sige. safety officer. Baka pwede. Nandiyan ba Okay, siya? siguro one question lang, Christian, kasi wala na tayong oras. Alright. Naririnig ba niya Ito. tayo? Ito. Bibigay ko sa kanya. Sir Tony, live po kayo ngayon sa DZMM Manila. Kasama po si Ninya.
Corpus at si Mix Bustos. Ayan. Okay, Go Sir ahead, Tony, we only have one question po. For you, baka may mensahe kayo sa lahat ng mga pasyente, kamag-anak ng pasyente, or yung mga nagbabalak po pa-ospital, ano? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Kasi syempre, mga tao ngayon, natatakot kasi baka may mga aftershocks, gumuho yung ospital, sir. Yes, good morning Nina and Migs. No, first of all, I just want to emphasize, no extensive damage was done sa main hospital namin, wherein ang aming inpatient services remain to be fully operational. What I can assure the community is that our main hospital remains to be structurally sound. Medyo extensive lang kasi yung damage namin dito dun sa 10-story tower namin, wherein ang naka-house naman kasi dito ay yung aming mga outpatients, no? Specifically yung mga clinics na in-offer namin sa mga physicians namin. Okay. So, I just wanted Walang to shout confined doon. walang naka-confine doon. Opo. And Oo. bakit po yung newer building yung mas nakakatakot kaysa sa old building? Well, for one thing, it's 10 stories. And, I want to emphasize also that what happened sa tower namin, na-damage ang shell, not the structure. The structure remains to be structurally sound, except that obviously yung ceilings and walls, yun yung medyo nagkaroon kami ng problema. Whereas itong aming main hospital, 3 stories lang siya, and well, I don't know, no, pero this was built way back in 1990s. So your guess is as good as mine kung bakit Baka ganito pa-check yung na lang po natin, ano, sir. But naku, Well, maraming we were salamat. cleared already. We were cleared already Cleared na by po. Office of the Building Official. They inspected us immediately. Kasi ang aming pakiusap sa kanila noon is that since we had to evacuate our patients outside of the hospital, and there were some that needed to go back immediately sa ICU namin dahil naka-intubate sila, ganun. So we nakiusap kami sa OPO, and they immediately responded and gave us the go signal to bring back the patients inside the hospital. Oh yes, naku, sir. What about the electricity? Meron naman po. Fully restored na. Yeah. Okay. All right. Ang problem na lang, medyo low pa rin ang water pressure. Okay. Well, sir, maraming salamat po. Thank you also. And kami po ay nakikiisa sa inyo dyan sa General Santos City mula po sa amin dito sa nagseservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you likewise. And maraming salamat rin sa iyo, Christian Bascones. Ingat ka dyan. Mamaya, I'm sure may live report ka na naman sa Arangkada. Balita kahapon habang nagla-live si Christian, umuugong siya. May mga aftershocks. Malaking tao si Christian eh. Oo, si Christian. Sentro si Christian, Six-footer yan six-footer eh. Christian, Para di ba? gumewang si Christian, ibig sabihin malakas talaga. Gumigewang-gewang siya habang Oo. nagre-report. Kaya nga ako nako Christian, ingat Ingat ka dyan ha. partner. Thank you, Christian Bascones. Ayan, wala na ata si Christian. Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Ang oras po natin, 11:27 ng umaga. Magbabalik po kami. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ang oras po natin, 11:30 ng umaga. Kasama natin sa linya ng telepono si Janeline Dinaga. Si Janeline po ay isa sa mga naka-witness nung pagguho nung Jollibee dyan sa Gensan. In fact, if I'm not mistaken, siya ay kumakain ata or customer na nakalabas sa establishment na yan habang lumilindol. So magandang umaga sa iyo, Janeline. Hello, magandang umaga din po.
Okay, Janeline, kumusta ka na ngayon? Ano? Ikwento mo nga sa amin yung iyong naging karanasan habang kumakain ka sa loob ng Jollibee. Ma'am, it's a traumatic experience po. Kasama ko kasi yung pamangkin ko na babae. Kung napapansin niyo po sa video, yung babae, yung nakikita po na babae, yun po yung pamangkin ko. After namin po kumain, nagre-resto kami doon sa loob ng fast food chain, which is naghihintay po sana kami na ma-open po yung Fitmart Mall kasi nga magkasing dolo po silang dalawa. Then yung Fitmart Mall, which is mag-open po siya around 9 AM po. Then so matagal pa, so we decided po na magstay muna doon sa fast food chain. Then after po nun, ma'am, after na po kami doon kumain ng ng snacks po. Then biglang yumanig po, pero parang sa una-una mahina pa. Then napatayo po kami ng ng pamangkin ko. Kinuha ko na nga yung phone ko sana kasi nga bibidyohan ko yung pamangkin ko, which is isi-send ko sana sa sister ko na nasa ibang bansa. Then yun, timing din po na yumanig po. Then matagal pa po kami nakatayo before pa kami lumabas sa sa fast food chain. Okay. So kailan kayo Pinakiramdaman point niyo muna. lumabas? Oo. Yes po. Kailan kayo lumabas? Siguro mo nasa 15 seconds pa kami bago kami nakalabas ng fast food chains. Kasi nga nang baka kung kasama kami sa magpapanik, baka ma-stranded kami sa loob, matrap kami. Then kami yung ma'am, yung nasa dolo kasi kami ng ng fast food chain, which is nasa CR kami banda. So kami yung the last customer na nakalabas po. Okay, so but video mo to, no? Yung sumisigaw na babae, Yes. ikaw ba yan? Yes. Oh, ikaw yan. Dalawa po kami ng pamangkin ko po. Oo. So nakita namin dun sa video na meron pang mga parang service crew ba yon na hindi gumagalaw, Yes. hindi tumatakbo agad palabas. Yes. Bakit ano ba yon? Kasi Shock ba sila or what? Kasi yun siya, ma'am. Natrap po kasi yun sila, ma'am. Kanina po natrap din po kami, ma'am, bago kami nakalabas kasi nga hindi namin makikita yung mga debris na nalalaglag from the second floor at saka yung sa third floor. So, naghihintay lang po kami ng go signal from the front na yung may mga tao na pwede na kaming tumakbo. Ganon? So, Yun din po yung nangyayari sa natrap na service crew na dalawa po kasi before po sila lumabas, make sure po nila na kaming lahat na customer is nakalabas po. talaga? Naku naman. Di, kasi Mga bayani, yung ating mga service crew, inuna Yes pa yung po, customer. sobra po. Correct. Before themselves. Yun kasi ang tamang Yes po. ang katanungan ko. Oo. Kasi po, syempre sa fast food chain, hindi lang naman kayong dalawa yan eh. So kung marami bang mga customer o since breakfast time, mga Opo, konti-konti lang? Puno po yung dalawang palapag po kasi yun siya. Then yung second floor po, close muna kasi nga umaga pa, hindi pa nila pinapasokan ng customer. So lahat ng customer po nasa ground floor pa po. Then puno po yung lahat ng misa po sa ground floor. Opo. Eh then nakalabas kayong lahat. Alam nyo ba ma'am kung pati yung mga service crew, lalo na yung mga nasa kusina, kung nakalabas din? Yes po, nakalabas po lahat. At least doon sa fast food chain. O, kasi yan nga, Opo. yung isa sa mga matindi ang pinsala. So, ang sinasabi mo, Janeline, may mga bumagsak ng mga debris bago ka nakalabas? Yes po, sa loob pa lang, ma'am, habang yumayanig po. Meron na mga Meron na. bumagsak? Meron na po, natatanggal na po yung mga object po na nasa ceiling po. Yung mga ilaw po, nababasag na po at saka nahuhulog na po sa floor. Then yung mga kisami po, natatanggal na po. So, itong gumuho siya, matagal pa bago siya, di ba, after ng the fact na matagal pa lumindol. po, yes po. Grabe, so ganun, pwedeng mangyari yung ganito na hindi yung mismong moment na naglilindol after pa. No? Yes po, Kung after pa po. Imagine kung hindi ka lumabas, 'di ba? Janeline, andiyan ka sa loob. I don't think parang pag nandun ka, hindi mahirap mag-survive sa ganung klase ng parang Yes pagguho. po. Kaya nga po, Totally. naisip namin na that time po na pag nasa loob po kasi, ma'am, hindi mo kasi magagamit yung the cover and hold. Kasi nga po, nakikita mo talaga yung sa establishment sa loob po. Sumasayaw po yung building. Then,
talagang unti-unting bumabagsak na po yung mga object from the ceiling po eh. Buti lumabas kayo rin agad at tumakbo kayo. I mean, ilang segundo after nyo naramdaman yung unang pagyanig? Mga 15 seconds pa siguro yun, ma'am, before pa kami nakalabas ng ng fast food chain. Opo. Ma'am Janeline, ito po nakikita natin sa video, yung main building lang na yon. Pero sa paligid po ba na hindi namin nakikita, ganun din po ba yung naging fate ng mga ibang building? Hindi po, yung fast food chain po kasi, nirenovate po kasi yan siya. So, nag-open lang yan, bago lang yan siya nag-open mga nasa nung last March po, this year. Talaga? Bago lang? Bago lang. Opo, renovated po yan siya, yung fast food chain. Mm-mm. Pero yung mga building po na nasa, hindi po nag-collapse, only the fast food chain lang po. So sa vicinity ninyo, sa iyong mga nakikita at that moment, yan lang ang gumuho? Opo, yan lang po ang gumuho. Mukhang may problema yung structure talaga ng building na yan, ano? Parang ironic Oo, kung kasi yun nga ang to think, impormasyon sabi niya, no? Ni-renovate. Although, ni-renovate siya, Baka may yung- building na. may building na. Ni-renovate yung first and second floor Finit siguro. out lang, kung finit saan out yung, lang. Oo, Oo, Jollibee. oo. Pero ayun na nga, nako, kakatakot talaga yun. Anyway, Janeline, maraming salamat sa iyong pagkwento. Lesson learned. Ano nga gusto mo sigurong ikwento or lesson na natutunan mo dito sa ganitong very traumatic experience na maaari mong i-share? On my experience, ma'am, dapat alert, isa din po yun, magiging alerto po eh. Then, yung mapagmatsyag muna, ma'am, kasi kami muna kami, ma'am, before kami, na hindi po kami nagpanic, hindi po kami, yung as in nagpanic ko, nakisiksikan po. Relax lang po kami na lumabas ng building po. Then, yung tinitingnan mo po namin yung paligid. Then, yung mga kasamahan po namin talaga po na nakikisama po kami sa mga nag-i-instruct po sa amin, yung lalo na po sa mga nakakaalam po. Opo. Yung Sinasunod service po talaga crew. namin kung ano yung instruction. Oo. So may instruction sila, sinabi, sandali lang, ganon, labas kayo, ganyan? Opo, yung sa mismong crew po ng or parang ang manager po yun ng fast food chain. Siya po yung just relax lang po, relax. Kasi nga po, ipuno kami yung sa ground floor. Din kung magsisikan kami, baka mas lalong matrap po kami sa daanan po, yung Correct. sa exit point po. Kasi nga po, isang door lang po yung na-open. Naku. Oo. Wow. So lahat kami, Okay. doon kami nakadaan. Okay. Alam mo, kung sino man yung manager ng Bayani, Jollibee dyan. Bayani, Oo, Bayani. shout out sa'yo. Oo. Sana mabigyan rin siya ng recognition, dahil sa kanya ay nakaligtas yung ating mga kababayan. Puno raw, Mhm. dun sa baba. Mhm. At kung Yes po, nagsiksikan puno ka, po. hindi ka, minsan di ba matatrap ka sa Tama. exit Tapos, Oo. meron pa nga kaming ma'am may nasundan kami na kasi yung katabing table namin, mag-asawa po na matanda. Gabi po, saludo po talaga ako sa mga crew kasi nang inalalayan talaga nila yung dalawang matanda. Wow. Yan, yung sinundan namin para lang makalabas ng maayos po sa building. Wow. Grabe, wow. Well, thank you so much, Janeline Dinaga, sa pagkwento mo sa amin yan, At thank you na itong mga tao na nakasama mo, 'di ba? What a blessing na itong ganitong klase ng tao yung nakasama mo diyan sa Jollibee, Shout out Yes po sa po. inyo. Maraming salamat. Ayun Ingat nga. ka, Janeline. Yes po, thank you din po. Oo, Thank sana nga gusto pa kitang kausapin pero syempre may hangganan na. Meron pa susunod na Okay, ma'am. interview at sana makinig ka kasi psychologist yung makakausap natin para ma-process mo Okay po. yung iyong very traumatic experience. Nakikiisa kami sa inyo dyan, Janeline, at nagdadasal kami para sa inyong lahat. Yan po si Maraming Janeline. salamat. Opo, Miss Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General, Santos City. Thank you. Thank you. Ang oras natin, 11:41 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo at Migs Bustos sa DZMM.
Kasama po natin ang ating psychologist. Siya po ang Associate Professor ng Psychology Department and Psychology Department Head ng Trinity University of Asia. Walang iba kundi si Sir Ron Avila. Good morning po sa inyo, Sir Ron. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayon. Morning, sir. Okay, so dalawa po ang issue ngayon na Yes po. itatanong namin sa inyo. Isa yung sa Gensan na nangyari and pangalawa yung Ateneo athletes na nalunod. Unahin ko lang muna siguro yung mga nalunod na athletes. Napakinggan niyo po ako kanina, hindi ko lang po Yes. mapigilan yung sarili ko bilang isang ina na magalit at questionin kung bakit ganun yung naging reaksyon ng nanay nung isa sa mga atleta kay Butterbonia, no? At hindi mo rin siya masisi, 'di ba? Doc, ano bang pinagraanan ng isang sa ganung klase ng sitwasyon? Komplikado kasi yung accidental grief eh. And pag alam natin na accidental yung pagkawala ng mga kapamilya natin, may guilt, shame, and also yung mga unfinished business na meron tayo. And yung unfinished business na part na yun is yung truth yung magpapalaya sa atin. So, ngayon, hindi ko alam ang nararamdaman ng mga pamilya at mga magulang na nakikinig ngayon, but yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung nangyari sa anak mo. Yung mga, may tinatawag kasing what ifs loop. Yung fixation ng what if, ganito, what if ganyan, anong nangyari. Yung blind spot na part na yon, yun yung nagbibring ng anxiety sa mga tao, yung katotohanan para sa lahat. Po. So ngayon, Sir Ron, no, kasi syempre, hindi nga din natin ma-process, we can only empathize on what it's like sa Yeah. mga loved ones, sa family. But siguro, ano siguro ang POV siguro para talaga mas maintindihan natin? Kasi parang parang out of this world eh. Yeah. Parang is this really happening? Yeah. 'Di ba? Yes. Sir Ron? Oo. And before Sir Ron answers Okay. that question, meron lang po kaming flash report or announcement. Mula po ito sa NGCP. Yung Visayas Grid po ay isa sa ilalim sa red alert status mamayang 1 p.m. po hanggang 7 p.m. Okay. So ayon po sa NGCP, yung red alert po sa Visayas Grid Alert status ay hanggang 1 p.m. to 7 p.m. And then, meron pong yellow alert from 7 p.m. to 9 p.m. Kasi yung available capacity raw, 2,429 megawatts at yung peak demand po ay 2,421 megawatts. So ilang planta yung na-force outage, Migs? Oo, 8 plants po ang forced outage ng June 2026. 8 planta po are on forced outage since May 2026. Isang planta po since March 2026 at 3 planta since 2025. Mga factors po nito na kung bakit naging red alert: decrease in HVDC power import from Mindanao. Red alert status po na issue po yan. Ini-issue po yan kapag ang power supply is insufficient to meet consumer demand at ang mga transmission grids regulating requirement. Ang yellow alert naman po, ini-issue po yan kapag ang operating margin ay insufficient para po i-meet ang transmission grids contingency requirements. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Okay, balikan natin si Sir Ron, ang ating psychologist, Sir Ron Avila. Bakit po marami ang mga magulang ngayon, lalong-lalo na yung magulang ng mga estudyante, or lalo na kung magulang ka ng atleta, or ikaw mismo atleta, bakit may pakiramdam sila ngayon naggalit? Saan galing yun? Bilang mga Pilipino, sobrang family-oriented natin eh. So, bata pa lang, sobrang attached tayo sa mga taong malapit sa atin, specifically sa mga family members natin. And may concept sa psychology na tinatawag na vicarious traumatization. So, ito yung natotraumatize ka sa mga bagay na napapanood mo at nakikita mo, and what if mangyari din yun sa mga kapamilya natin. And bilang family-oriented tayo, may fear tayo na mangyari din sa mga anak natin, and ganun din yung maranasan nila na hindi natin alam. So, valid siya na nararamdaman natin at normal na kasi nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa pamilya natin. And I think yung family ng dalawang estudyante na yon,
Currently, kasi yesterday lang ba yun? Or The other day. The other day. Oo. Kasabay nung Kasabay nung lindol lindol. eh. Oh, yeah, Same day as the same day. lindol. So, Oo. for sure, nasa denial stage pa rin sila ngayon. Right. Hindi on shock pa rin yung nararamdaman nila. Hindi pa rin ma-process ng isip nila na nangyari yung mga bagay na yun. And Sir Ron, yun ding yung katagang close to home when Yeah. we intersect itong nangyari sa Ateneo at itong nangyaring lindol sa Mindanao. Kasi pwedeng ako, magulang, pwedeng anak ko yun. And at the same time, pwedeng ako yung nasa isang gusali na lumindol ng Yeah. 7.8 na it can happen to me O or ikaw yung my loved kumakain one. sa Jollibee, di ba? Anytime. Nagbe-breakfast ka. Kaya rin di ba? siguro affected tayo Tayo lahat. lahat. Oo, Sir Ron. Ang tawag dun is yung, kaya sa mga nakikinig ngayon, makinig lang tayo sa mga valid news, yung mga news outlet talaga na nagbibigay ng tamang facts. Kasi may tendency tayo lahat ngayon na magkaroon ng catastrophization, which is a cognitive bias, na kung saan feeling natin ay mangyayari sa atin yung mga napapanood natin dahil sa too much information na nakukonsume natin. Ang galing nun Too much. Too much. Too Too much. much. Kasi nga, sabi mo nga, silence is deafening na ngayon na wala pang kasiguraduhan sa lahat ng mga nangyayari, na lahat nagsasalita on social media na kesyo ganito, kesyo ganyan, that it can happen to me. Yeah. Diba? At nakaka-apekto yun sa ating lahat. Plus, so many- Hindi naman tayo, pero dapat yung mga Yes. pamilya. Oo. So many questions unanswered. What's your Yeah. advice sa ganitong klase ng sitwasyon? It takes time eh. Kailangan natin dumaan ng proseso. Una, let's calm ourselves. Kasi we can do a lot of negative things at palalain yung mga bagay if ever pag emotional ka. So, calm ourselves. If may specific institution na kailangan nating enforce at magbigay ng kailangan nating magbigay sila ng statement, we should really give the truth dun sa mga family members and also magkaroon ng peace of mind din yung mga tao na sa paligid. And also yung mga estudyante din sa future ng iba't ibang eskwelahan ngayon na may mga bagay, aksidente ba to, may foul play ba to, etc. Malaman at magbigay ng tamang information sa lahat para mag-calm tayo at malaman natin yung katotohanan. Kasi very silent po eh. We Anon want to kasi, hear more takot tayo sana. eh. Oo. Tatakot. Takot tayo, may fear of Oo. the unknown tayo. So, Yes. anxiety yun eh. Anxiety yun nararamdaman nating lahat ngayon. We're all very anxious Totoo yan. kasi tama ka, it can happen to you. And parang ito ring sitwasyon na to na nangyari yung pagkalunod. Everyone saying hindi dapat nangyari yan. Sayang, ang sakit-sakit. Lalo Yun yung what na ifs. oh, 'di ba? Lalo na yung bata, 'di ba? Taga Davao, pinadala mo sa Maynila, 'di ba? Lahat na ng dreams ng isang magulang, 'di ba? Mahirap lang sila, 'di ba? And hindi dapat 'to nangyayari. Totoo. Kaya dapat meron ding bukod sa emotional na okay, sorry for yun nga parang kulang pa nga eh. Wala pa akong parang medyo kulang na sorry or a condolence, parang medyo kulang pa nga eh. And also we also want to hear about what really happened. Oo. 'Di ba? Yung facts. Yeah, We yung want truth. the facts, the truth. From Will set you free, from diba a nga? psychology standpoint, 'di ba? Kahit sabihin natin yung lindol, 'di ba? May ganitong science 'yan. Kapag malaman na natin ang katotohanan, how does the brain rewire now? Magkakaroon tayo ng it's really depend kung ano yung pagtanggap mo dun sa katotohanan. So, meron pa ring mga katotohanan kasi na hindi natatanggap ng mga tao. But if yung taong pwede magsabi ng truth sa'yo, it really give you sense of acceptance. Diba? Magbukas yung pintuan ng pagtanggap dun sa nangyari. Correct. Kahit iba yung maging response kasi denial nga eh. Magde-deny ka hindi to nangyayari. Magbabargain ka. Diba? Mas magagalit ka. But yung katotohanan kasi siya yung magbubukas dun para maproseso mo yung stages of grief eh. So, yung truth na yon hindi agad-agad siya. Hindi siya agad-agad magkakaroon ng immediate resolution. Right. But rather, hindi kasi linear ang grief. So, may may phenomenon na tinatawag na delayed onset na ba't di ako umiiyak ngayon? Bakit hindi ako nakakaramdam ng pain ngayon during this specific traumatic experience? Mararamdaman nila 3 to 6 months after, 1 year, 2 months. And it really depends the family kung ano yung pagiging response nila dun sa death na yun. But truth can really help to open yung process ng Right. grief nila. What about the people who were there during the incident? What can you advise? For sure they're going through a lot. Yung mga bata na yan or coach or kung sino man nakasama. May tinatawag na psychological first aid. So, ito yung pagproseso dun sa nangyari. Not really going back or hindi pagbalik dun sa
sa nangyaring event, but rather kung paano sila makapag-cope properly. Kasi for sure, traumatized din nila. So nabanggit ko na kanina yung vicarious traumatization. Traumatized kasi tayo kahit hindi sa atin nangyari. Kaya may na-aksidente. Diba, You were nabad a din ng buto. witness. Yeah, if Nandun even ka. you're a witness. More so if More you're so a if you were witness. actually there. Mm-mm. Oo. Like for example, si Janelyn, nakausap natin kanina nandun sa Jollibee. Anong advice mo sa kanya? Kasi sabi niya kanina, I'm very traumatic hanggang ngayon. Traumatized Okay. talaga siya sa earthquake. Okay, so number one is yung safety niya. Can we make sure na nasa safe na siya, hindi na siya nakakaramdam ng fear na magkaroon ulit ng lindol. Kasi ito yung number one priority ng psychological first aid. I-provide muna yung mga pangangailangan nila, which is yung food and safety. Yung bahay, pangangailangan nila. Pangalawa is yung emotional needs niya. So ano ba yung manifestation ng trauma sa kanya? Di ba siya nakakatulog? Meron bang flashbacks? Meron bang bangungot? Nagkakaroon ba siya ng irritability? Kasi part yun ng trauma. And nagiging balisa ba siya palagi? Or anxious ba siya palagi? Or hindi siya nakakakain? So yun yung mga bagay na ipoproseso natin. And ang psychological first aid kasi kailangan niyang i-strengthen yung coping mechanism na meron ka na. Which is meron na tayong lahat nun. Oh, and yung pagkukwento niya, she's been doing Yeah. interviews. Siguro parang nakakatulong rin yun, ano? Na-desensitize sa siya dun kanya. sa Oo. story. Which is good yun. All right. So maraming salamat Professor Ron Avila Yes for po. your time. And siguro sa lahat po ng Pilipino nakikinig ngayon, what's your tip siguro? Because all of us are affected dahil nga sa nangyaring lindol sa Jensan. Para sa akin, tayong mga Pilipino, sobrang kilala tayo sa buong mundo na bilang resilient. Pero ang resiliency natin not more on an individual level but on a community level. Sobrang lakas natin. Lumalakas tayo whenever we have our community. So ito yung moment na kailangan natin i-practice yung bayanihan para magkaroon tayo. And ang community at ang masa, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome natin itong mga nararanasan natin ngayon. Alright, maraming salamat Professor Ron Avila ng Psychology Department. Siya po ang head dyan sa Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Sir Ron. Salamat po, sir. Thank you po. Yes, sir. Okay, at ngayon naman may pasasalamatan lang ako, partner. Siyempre, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ninyo ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At ngayon makakasama natin via Zoom ang Vice President po ng Public and Member Relations Group, Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Sir Jack Jacinto. Good morning, Sir Jack. Magandang umaga po, Ma'am Nina, at magandang umaga po, Sir Migs, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Nakabalik na po kayo ng Maynila or nandyan pa kayo sa Jensan ba? Kahapon po ay nakabalik na po tayo mula sa General Santos City. Opo. And since wala na nga tayong masyadong oras, would like to ask you, ano ba ang benefits po na maaaring makuha ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung affected dito po sa lindol sa Mindanao mula po dyan sa Pag-ibig? Salamat po, Ma'am Nina. Para po sa ating mga miyembro, particular na po, yung mga miyembro ho natin na naapektuhan po nung lindol na naganap po sa Mindanao, bilang tugon po sa panawagan po at direktiba ng ating Pangulong Marcos, handa po yung Pag-ibig Fund na maglapit po ng serbisyo para po sa inyo. Kasama po dito yung pong ating housing loan insurance para po sa mga Pag-ibig housing loan borrowers natin na kung sakali po ay na-damage yung kanilang properties na binabayaran sa pamamagitan po ng Pag-ibig housing loan, ay may protection po yan na insurance kung saan sasagutin po ng nasabing insurance kung ano man po yung damage na nakita o na-assess doon po sa inyong property. At para po sa ating mga miyembro naman na nangangailangan po ng financial assistance, oras po na magdeklara ng state of calamity ang inyong lugar na tinitirhan o pinagtatrabahuhan, ay mayroon pong available na Pag-ibig calamity loan muli po para sa mga areas under state of calamity. Opo. So ito po yung dalawang agaran nating mga tulong at benepisyo
para po makarecover yung ating mga miyembro po mula po sa idinulot po ng lindol na ito. Sir Jack, good morning. Mix Busos po ito. Up to how much po ang pwede pong ma-loan ng ating mga kababayan? Pagdating po sa ating Pag-ibig Calamity Loan, up to 90% ng kanilang ipon ang katumbas na halaga na maaari po nilang mahiram. At ang maganda ho rito, after ho nilang maaprubahan sa kanilang calamity loan, yung pong bayad dito ay hindi po agad-agad. After 3 months pa ho, pagkatapos po ma-approve yung loan, at ang interest rate ho nito ay napakababa sapagkat ito'y isang form ng financial assistance para po sa ating mga miyembro. Okay, so paano po nila makukuha yung kanilang hiniram? Ito po ba yung online? Ano po yung mga main requirements, Sir Jack? Opo, para po makapag-apply, una po Sir Migs, para po doon sa ating housing loan insurance, para sa ating mga affected Pag-ibig housing loan borrowers, maaari niyo pong isubmit yung pong inyong application for insurance. Maaari po via email para po mas madali. Yung forms po na kailangan ay nasa aming website. Ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. Punta lamang po doon sa insurance claim. At pagkatapos pong mabuo yung mga requirements, ay maaari po yung isubmit muli via email para ho mas convenient para sa ating mga miyembro. Ang submission po ng application ay via contactus@pagibigfund.gov.ph. Yun po yung email address. Kung kaya nyo naman pong sumadya sa aming mga tanggapan, may 11 tanggapan po tayo sa Mindanao. 2 na lamang po yung nag-aantabay ng clearance para po yung pong building ay muli nating mapasok at simula po ulit. Ngunit yung pong mga branches po natin ay nariyan po, 11 branches po sa Mindanao. Bukas po sila. In fact, yung pong sa General Santos City branch po natin, Sir Mix, Ma'am Nina, ay nandun po yung tinatawag nating mobile branch. Sineta po natin yung mobile branch po sa labas ng ating tanggapan para po tuloy-tuloy yung paghatid natin ng serbisyo. Pagdating naman po dun sa calamity loan, yun po yung application po ay maaari po ding gawing online via virtual Pag-ibig at oras po na ito ay maaprubahan ay maaari po nilang matanggap yung kanilang calamity loan sa tulong po ng Pag-ibig loyalty card para po sa any ATM ay maaari na po nilang i-withdraw yung kanilang mahihiram. Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, Sir Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir, at mabuhay po kayo. Thank you, Sir Maraming Jack. salamat at ingat po kayo. Ingat po. Susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Yan po ang aming programa ngayong araw. Muli nananatili ang ating panalangin at paalalang mag-ingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po dyan sa General Santos City matapos ang lindol. At gayon din po ang pakikiramay namin at taus-pusong pakikiramay sa pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw nga po ng 2 miyembro ng Blue Eagles dyan sa Aurora. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!